Jesucristo, nabuhay muling nanalo, nagpaligaya sa mundo. Alleluia, 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 Panginoong Jesucristo, nabuhay muling nanalo, nagpaligaya sa mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bilang mag-anak ng Diyos, dumulog tayo ng buong pananalig sa Kanya upang patawarin ang ating mga kasalanan, yamang siya'y puno ng biyaya at awa. Sinugong ng Ama upang pagalingin ang mga nagsisisi. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Naparito ka upang kupkupin ang mga makasalanan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ilapit kami sa Kanya. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. kasalanan ng mundo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtubad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang sedro at maging isang kahanga-hanga. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga lahat ng punong kahoy na mamapababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa.
Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin.
Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay makapamamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. At ating pong palakpakan ang ating Panginoon. Mga kapatid, narinig natin kanina sa pambungad na panalangin, ang ganda-ganda po, napakaganda ng panalangin. Ang sabi, Amang makapangyarihan. Ulitin nyo nga po, Amang makapangyarihan, lakas ka nang walang inaasahan kundi ikaw. Totoo po ang panalangin na yun, ang pagtawag sa Ama na makapangyarihan na tayo pong lahat na narito ngayon, wala tayong inaasahan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga marami pong mga kwento na sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga maraming pagsubok sa buhay, ang lahat ay napagtatagumpayan sapagkat mayroong nasasandalan na Amang makapangyarihan. At dito mga kapatid, itutuloy ko yung panalangin. At ang sabi ng panalangin, kung lakas ka nang walang inaasahan kundi ikaw, kami na mga tao ay iyong tulungan sapagkat kami mahihina kapag iyong iniwanan. Napakaganda po. At sana po, kung narinig ninyo at napakinggan ninyo yung pambungad na panalangin, kami iyong tulungan sapagkat kami ay mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. At sabi pa sa panalangin, kaya ang aming pagluhog ay iyong pagbigyan, yung pakikiusap sa Amang makapangyarihan na mga kapatid tayong lahat walang inaasahan. At dito masasabi ko na ang lakas natin ay hindi makasasapat. Hindi makasasapat ang taglay nating lakas kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga sinabi pa rin doon sa pambungad na panalangin, kaya inuulit-ulit ko sapagkat sabi, sana ikaw ay aming mabigyan ng kasiyahan sa araw-araw, sa aming iniisip at ginagawa. Sa aming iniisip at ginagawa. At narinig naman natin sa mga pagbasa, lalo't higit sa Ebanghelyo, ang Panginoon ay patuloy na gumagamit ng talinghaga, ng parable, sapagkat para sa Kanya, ito yung mabuting paraan para malaman ng mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang talinghaga o parable ay isang device, isang method ng Panginoon para yung mensahe. Kaya nga po, sinasabi ko, ang isang talinghaga ay masasabi natin pamamaraan ni Jesus na sa bawat kwento,
sa bawat mga ibinubulalas na kanya para sa kanyang mga alagad at mga tagapakinig. Ang talinghaga para po sa akin ay kunin natin sa salitang talinghaga sa pagkikwento ng Panginoon. Sa bawat kwento, may nakataling hiwaga. At dahil mayroong nakataling hiwaga, mayroong mahalagang mensahe na nais na iparating ang Panginoon sa ating lahat. At dito nga, gumamit siya ng 2 talinghaga. At sana po, mga kapatid na ginigiliw, atin sanang makuha yung mahalagang mensahe ng talinghagang sinasabi, hindi lang isa, kundi 2, tungkol sa kaharian ng Diyos. Una, sa naghasig ng binhi. At pangalawa, yung butil ng mustasa. Ano ang common denominator? Binhi. Buto. At ano ang katangian ng binhi at buto? Parang tayo din po, mga kapatid. Sana ang pagtingin mo sa sarili mo ay kagaya rin ng binhi. Sana ang pagtingin po natin sa sarili natin ay buto. At anong katangian ang meron na ito? Bakit sinasabi ng Panginoon ang talinghagang ito? Ano ang mahalagang mensahe? Ano ang nakataling hiwaga? Ano ang nais iparating ng Panginoon para sa ating lahat? Na ang mga buto na common denominator sa 2 talinghaga, maliliit. Maliliit. At dahil maliit, ito ay hindi gaano kahalaga. Insignificant. Kaya nga, ang tingin ng mga mahihirap sa kanilang sarili, maliit lang naman kasi kami. Walang gaanong kasing halaga ng kagaya ng mga ilan. Pero sana po, ang mensahe ng nakataling hiwaga, una po, kung ikaw ay maliit, maging mapagkumbaba ka pa. Sana taglayin mo sa pagiging maliit mo ang pagiging mapagkumbaba. Kahit na sa tingin ng tao, hindi ka gaano kahalaga. Tatandaan mo, mahalaga ka sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maliit ka man at sa tingin ng tao na hindi ka mahalaga, mahalaga ka sa Panginoon. At dahil sa mahalaga ka sa Panginoon, sana makita mo yung kaugnayan mo sa Kanya. Kung ang pagtukoy natin sa panalangin natin, amang makapangyarihan, sana makita natin ang kalakihan ng Panginoon sa buhay natin. Kung taglay mo ang kaliitan, sana taglayin mo rin ang kababaang loob. Kaya nga, yung pambungad na panalangin, akmang-akma, amang makapangyarihan. Wala kaming inaasahan, kundi ikaw. Ikaw lamang at wala nang iba pa. Kaya po, kung mapapansin natin ang talinghagang ito, pangalawa, ano pa? Kung ang buto o binhi na inihasik, sabi sa unang bahagi ng talinghaga, hindi na napapansin na naghasik. Ang buto, hinahayaan niya na lang ito. Bumabalik siya sa kanyang mga normal na ginagawa. Ngunit ang hiwaga, ang buto o binhi, ay patuloy sa paglago. At ganyan din po, kapag nasa Panginoon ka, hindi mo na lang namamalayan na unti-unti ka nang lumalago, unti-unti ka nang lumalawak, unti-unti ka nang handang magmahal, unti-unti ka nang handang magsakripisyo, unti-unti ka nang nagiging buo. Ang binhi na maliit, nataglay ang kababaang loob, unti-unti na nakikilala ang makapangyarihang Diyos. At kung titignan po ninyo, ang butong ito, totally dependent. Totally dependent. Inihasig lang siya, pero ang Panginoon na ang kumilos. Kaya, mga kapatid, kung magpapaubaya ka sa Panginoon,
At kung alam mo ikaw isang binhi, magpaubaya ka sa Panginoon. At hayaan mo nga ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo. At sa paglagong yun, makikita mo yung kaugnayan mo sa tao na lubos na nagpapahalaga sa iyo. At sa kauli-ulihan po, mga kapatid, ang binhing ito, though totally dependent sa Panginoon, kailangan pa rin ng tao na mag-aalaga dito, na taon na magbubungkal at gagawa para dito. Para pong sinasabi ko sa inyo, tulungan lang po yan. Kung ginagawa ng Panginoon ang kanyang trabaho, sana gawin din po natin ang ating trabaho para lumago tayo. Ngunit kung gagawin natin ang ating trabaho, yung trabaho natin ay mayroon pa rin kaugnayan sa tao na makapangyarihan. At kung titignan po ninyo, mamaya sa panalangin sa mga alay, i-address naman ang Panginoon doon na Ama naming lumikha. At pagkatapos ng komunyon, i-address naman ang Ama na Ama naming mapagmahal. Sa kaisahan ng tatlo, ng anak na si Jesus at ng Espiritu Santo. Alam po ninyo, sabi ng isang direktor, si Mario Puzo, sabi niya, great men is not born great, they grow great. Great men are not grow great. They are not born great. Rather, they grow great. Tayong lahat, ganun din po. Hindi tayo ipinanganak na dakila. Nagiging dakila tayo sapagkat kung ano yung nararanasan natin sa buhay ay unti-unti tayong hinuhulma ng Panginoon at sa ating paglago, ito pa rin ay may kaugnayan sa Kanya. At sa kahuli-hulihan po, sabi ni Ralph Waldo Emerson, sabi niya, great man is always willing to be little. Great man is always willing to be little. At kagaya ng mga binhi na kailangan ng tulong ng Diyos upang lumago, sa pangalawang bahagi, gumamit ang Panginoon ng talinghaga ng mustasa. Minsan, merong exaggeration na nangyayari. Pero sana kung exaggerated, maging exaggerated na tayo sa ating karanasan sa Panginoon at tayo ay magpatotoo. Sabi doon, binhi ng mustasa. Pero sa katunayan, ang binhi ng mustasa ay lumalaki 35 hanggang 40 inches lamang. Paano makapamumugad ang ibon doon? Ngunit, ang isip ng Panginoon ay hindi nating isip. Kung siya ay makapangyarihan, kung siya ay lumikha, at bunga ng kanyang kapangyarihan at paglikha, ay ang pagmamahal sa ating lahat. Kaya po, kung ikaw ay nangihina, sana ang panalangin mo, kagaya ng panalangin, Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, dahil kami ay mga tao lamang na sadyang mahihina kapag iyong iniwanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng buong pananalig sa Diyos na siyang nagpapalago sa ating sinasabi at ginagawang kabutihan. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang magdulot ng buhay at kaligtasan ang mga salitang ipinangangaral ng mga pari sa mga nagsisimba, manalangin tayo. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan sa tahanan at paaralan ay umunlad sa karunungan at pagkatakot sa Diyos, manalangin tayo. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang magbago ng pamumuhay ang masasama na ipinagpapakasakit ng mga banal na alagad ng Panginoon, manalangin tayo. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang makaranas ng kapayapaang mula sa Panginoon ang mga kapatid nating tinatakot ng kanilang mga kaaway, manalangin tayo. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos at ang aming pag-ibig sa isa't isa sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mga may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan,
at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tayo ang tao na walang lakas kundi ang inaasahan ay ang Panginoon. Buong pagtitiwala tayong tumawag sa Kanya. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po sana ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may ngiti sa ating labi, ibahagi po natin ang kapayapaan sa isa't isa. Peace to all po.
Obispo. Kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo. Taglay ang kabutihan para sa ating lahat na mahihina upang tayo'y maging malakas sa Kanya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po at nahialay na ang ating banal na misa. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.